sa kagustuhan kong gumanti sa pagkalaglag ng baby ko, nakipagbalikan ako sa kanya hindi para magpakatanga, kundi para iparana sa kanya lahat ng sakit at galit na naramdaman ko. Dinala ko siya sa impyerno. Hanggang sa nabuntis ulit ako sa kanya pero hindi ko na matanggap ang bata dahil ayaw ko ng anak na galing sa kanya. Itago na lang natin siya sa pangalang Linda at tawagin na lang nating Rodel ang lalaking nakabuntis sa kanya. Habang hirap na hirap si Linda na maghanap ng malaking ospital para lang mailabas niya ng ligtas ang anak niya, si Rodel naman ay nakikipaglampungan. Nanganganib ang buhay ng anak ni Linda dahil 34 weeks pa lang ang kanyang pagbubuntis pero humihilab na ang kanyang tiyan. Kaya tinanggap na lang ni Linda na magkakahiwalay na sila ni Rodel pero sa kagustuhan niyang gumanti ay nakipagbalikan pa siya. Ginawa niyang miserable ang buhay ni Rodel sa pangalawa nilang pagsasama hanggang sa nabuntis ulit si Linda. Hindi matanggap ni Linda na nabuntis ulit siya ni Rodel pero hindi naman siya gumawa ng desisyon na pagsisisihan niya sa susunod na panahon. Ipinagtapat sa kanya ng doktor na may sakit ang kanyang anak kaya pinili na lang ni Linda na magpakaina. Kahit labag sa kalooban niya ang maging nanay ng anak ni Rodel, pinili niya pa ring maging isang ina dahil simula noon ay minahal niya ng husto ang kanyang anak. Hanggang sa magkahiwalay na naman sila ni Rodel dahil hindi niya na masikmura na kasama niya si Rodel sa iisang bahay. Dahil konting galaw lang ay nag-aaway sila ni Rodel nang dahil sa sobra niyang katungakan. Nung minsan daw kasi ay inutusan niya si Rodel na gawin ang sira sa kanilang bubong at umalis naman si Rodel para gumawa ng paraan. Pero nagtataka si Linda bakit sobrang tagal na ni Rodel at hindi pa rin bumabalik kaya sinilip niya na kung paano niya inayos ang sira sa bubong. Kumuha pala si Rodel ng isang upuan at isang malaking timba at tumungtong si Rodel sa ibabaw ng upuan. Habang nakatayo si Rodel sa ibabaw ng upuan, hawak-hawak niya ang malaking timba para sahurin ang mga pumapatak na ulan. Kaya sobrang bonak daw ni Rodel dahil sino ba naman daw tao ang magsasahod ng patak ng ulan sa timba. Kaya napatanong na lang siya kay Rodel kung saan ba napunta ang kanyang utak kaya si Linda na lang ang nagtapal ng butas sa kanilang bubong. At tungkol naman daw sa sustento ni Rodel para sa kanilang anak, aaminin ni Linda na ibinaba niya ang kanyang dignidad. Nakita niya na ang kanyang sarili na nanlilimos para lang sa sustento. Lahat ng kahihiyan ay nagawa na ni Linda. Aaminin ni Linda na hindi niya pa talaga kayang buhaying mag-isa ang anak niya kaya nakipagbalikan na naman siya kay Rodel. Umabot na rin kasi siya sa punto na sinisisi niya na ang kanyang sarili nang dahil sa kanyang pagganti ay may isang bata na nadamay at nawawalan ng pagkakataon na magkaroon ng isang buong pamilya. Kaya noong nagkabalikan ulit sila ni Rodel ay ginawa na ni Linda ang lahat para maging maayos ang kanilang pamilya. Pero sobra daw talaga ang pagkabonak ni Rodel dahil pag nanghihingi siya ng pagkain ang isasagot lang sa kanya saan nakukuha ng pera. Tiniis naman lahat yun ni Linda kahit palagi silang gutom na mag-ina. Napaisip din siya na bakit nagtitiis pa sila hindi naman pogi si Rodel. Parang wala na talagang dahilan para kumapit pa si Linda sa isang buong pamilya hanggang sa may natuklasan siya. Palagi na lang kasing masama ang pakiramdam ni Linda kaya nagpa-check up siya at nalaman niya na may STD siya na nahawa galing kay Rodel. At ang pinakamasakit pa ay nagkaroon siya ng sakit na STD habang pinagbubuntis niya ang anak nilang dalawa ni Rodel. Nagpapabalik-balik si Linda sa emergency room kahit wala siyang dalang pera at wala siyang kasama dahil ipinaglalaban niya ang buhay nilang dalawang mag-ina. Sa ngayon ay tinanggap na lang ni Linda na magiging pabigat at pakainin sila ng kanyang mga magulang kaysa naman makasama niya si Rodel. Hindi na kasi matanggap ni Linda na habang nakikipaglaban siya sa buhay nilang mag-ina, si Rodel naman ay nagpapakasasa sa alak at mga babae. Hindi na rin nakakapagsustento sa kanya si Rodel dahil pinigilan siya ng kanyang bagong babae na magbigay ng 250 kada linggo.